Mga boss, nandito tayo ngayon sa Mitambayan, dito sa May Green Park, Pasig. Ayan, meron lang tayong konting tips o isi-share lang na scam booking dito sa apps ni Lalamove. Ayan, kung paano ba malalaman na scam yung booking. Ayan, so meron akong ipapakita sa inyo mga boss na booking. Ito 100% scam to. Ito yung booking niya mga boss. Papakita ko sa inyo. Hanapin muna natin dito yung booking niya. Nandito yun kanina. Ito. Ayan mga boss. Ayan, scam booking yan. So paano ba malalaman kung scam yung booking? Ayan, nag-plus na kasi siya 176 plus 50. So malapit lang yan, Bagong Bayan saka Project 7. So ganito yung booking ng scammer. Ito, check natin. Ayan o, ito yung note nya. Ayan. Kung makikita nyo, ganyan yung booking nya yung nakasulat. Ayan o, pag ang booking nakalagay na heels, sigurado yan, 100% scam yan. Ayan o. So ang scammer dito yung nagbook. Paano nyo malaman kung scam yung booking? Ganito yon. So yung pick up digit yan, ang nagbook yung drop off, ito sa Project 7. So ang gagawin niya dito, pa-bonus siya ng 1.7. So baka yung heels na to nasa 1,000 lang. So yung 700 yan yung sobra. So ang gagawin niya dyan, pababayaran niya kay rider yung heels dito sa pickup ng 1.7. Pero yung usapan nila dyan ay nasa 1,000 lang yung heels na yan. Pinasobrahan lang ni scammer ng 700. So gagawin ni scammer, sasabihin niya si pickup na yung sobra dun sa price, pinasobrang amount dun sa pickup ay ipapadala na lang sa kanya via GCash. Yan. Ngayon, bayaran ni pickup yung 1.7 sa rider. So after nyan mabayaran ni rider yung 1.7 sa pickup, pag nakaalis na yan, pag nakaalis na si rider, naunlawin na dito sa drop off. Ito pag pickup pa lang to, yung drop off na yan, yung scammer, active yan, matatawagan mo pa yan pag nasa pickup ka pa lang. Yung hindi pa naibigay ni seller yung pera sa kanya, yung kickback niya kuno na pera na sobra dun sa item. So after na maipadala ni pickup yung pera dito kay drop off, yung sobra nung pinabayaran niya sa rider, after makuha niya, mga ilang minuto yan, hindi na siya makontak, kumbaga hindi na matawagan. Pero pag wala pa, active pa yung number niya. So after may bigay yan, hindi na siya makontak. So tatawag si rider dito sa drop off, pagdating dun sa area kung saan nakapin, hindi na makontak yan. So ang mangyayari, babalik si rider sa pickup. Siyempre babalik niya yung heels na dala niya, tapos kukunin niya yung 1.7. Ngayon ang nangyari naman, bali 1,000 lang natira dito sa pickup, pinadala niya na yung 700 sa scammer. Ayun, dun sila magkaka problema kung babayaran ba ni pickup yung buong 1.7 sa rider. Kaya malaking abala yan. So yan, malalaman nyo pag ganyan, pag booking na heels tapos may plus na agad, yan, scam yan. Tapos malapit lang yan eh, Eastwood saka Project 7. So ilang kilometers lang yan. Ayan, nasa 200 plus na agad. Yan, pag ganyan nung note na nakalagay, yan, scam booking yan. So tandaan nyo maigi mga boss kung ano yung note na to. Yan, pag heels kung nakalagay yan, scam yan. So pag may nakita kayong ganyan, wag nyo na lang kunin, lalo na sa mga kumukuha ng abono. Hayaan nyo na lang yan na mabulok. Mamaya magdadagdag na yan. Check natin kung mag-add na yan. Ano yun, nawala na, baka kinuha na nga.
ayan oh, nag-plus na ng 70, di ba? So ayan oh, nag-plus na siya. So magkano na yan, di ba? Ang laki na ng ad nya. Ganyan yan, ganyan yung scammer. Kailangan mag-add sila ng malaki para mabilis makuha yung booking nila. Ganun ang style nila. Sana yun. Ayan o, yan. Yan. So sana walang makakuhang baguang rider dyan, kasi kawawa. Laking abala din yan. Minsan may mga nangyayari, hindi binibigay ni pick up yung pera ng buo sa rider, kasi sabi niya pinadala daw niya yung pera dun sa drop off. Kaya doble ingat tayo sa mga ganyang booking mga boss. Yan, konting tips ko lang yan sa mga baguhan, lalo na sa mga kumukuha ng abono. Yan.